Tuloy-tuloy po tayo dito sa Memo. At all eyes are on the Senate pa rin. Sunod-sunod ba naman ang ganap sa chamber? Ayun, naghabulan, nagputukan, tila nagsigawan. Alam mo kagabi, Oo. sinusubok after Senator Robin Padilla na nagtataka ako bakit siya napayagang magsalita. Bawal na pala sa kanila. Di ba? Pero okay naman, game naman siya. Oo. Sinubukan namin kunin si Senate President Alan Peter Cayetano. Biglang nawala. Ayaw na. Hindi, sabi ko, tingnan nyo yung stairway. Baka Oo. nagtatatakbo din doon sa hagdanan. Hinahabol ng media. Hinahabol ng Oo. media. Nabiguri ng umano'y tangkang palitan muli ang liderato ng Senado. Feeling ko, masaya ngayon ang opisina ni Senador Alan Peter. Hanggang ngayon ay halos wala pang tiyak na sagot kung ano ang totoo ba talagang nangyari sa likod ng pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa. Iniisip ko tuloy, is that really important at this point? Tanong ng marami, saan ba patungo ang direksyon ng politika sa Pilipinas? All roads lead to 2028, ika nga. At para himayin ang mga pangyayaring ito sa gobyerno, kausap natin ngayon si political commentator. Pinili natin siya kasi ang dami niyang opinion eh. At anything goes, lahat pwede pag-usapan. Oo, pwede pag-usapan. Attorney Ed Chico, welcome to Memo, Attorney. Magandang umaga po, Miss Colina, at maganda, Sir Willard, at umaga po sa lahat po ng ating televiewers po. Good morning. Okay, ang una kong tanong, naniniwala ba kayo sa prosecution, sa House Prosecution Group, na hindi na nila iniisip kung sino yung mga personalidad, ilan ang mayorya, ilan ang minority, pero hindi ba, Attorney Ed, in the end, sabi nga nila, all these intramurals is about 2028 and therefore it is political and it isn't about the evidence. Ano po ang tingin ninyo? Well, syempre iniisip nila yan, because at the end of the day, alam mo naman numbers game talaga ang impeachment. Sabi nga ng Supreme Court, it's a political exercise. Bakit siya numbers game at tinapayagan ng Korte Suprema? Kasi ang purpose niyan is to remove, not really to punish, di ba? If you want to punish the Vice President, then there are plunder cases you can of course file before the Ombudsman. So syempre kinakabahan sila dun sa bilang, imposible namang hindi. Kasi sayang naman yung effort nila, di ba? Remember, after na magtapos yung Justice Committee, nag-appearance sila, nagkamayan sila ng kamay. So they were actually hoping this would actually lead to conviction because if Sara would not be convicted, all the efforts expended would be wasted. So kinakabahan sila, I'm pretty sure. Kaya lang challenge yun sa prosecution at the end of the day to really strengthen their presentation of evidence. Kasi alam mo, yung nangyari doon sa Justice Committee, hindi naman cross-examine yung mga witnesses. And if you notice, yung rules on admissibility of evidence nila, hindi rin naman masyadong, hindi mahigpit. May mga hearsay evidence na pinapayagan, yung mga dokumento, even if not verified, would actually be admitted. Kasi ang purpose lang naman nun, para tignan nila kung may probable cause. And besides, yung plenary naman ang mag-decide. But this time around, people should understand, this is actually an ordinary full-blown proceeding where the presentation of evidence would be countered by the other party, di ba? So yun ang magiging problema dyan. So kinakabahan din sila. Tsaka yung timing, ma'am, importante mapag-usapan. Baka sumobrang tagal kasi naalala mo ng time ni Chief Justice Corona, ginawa nila yung impeachment January. It took them about 5 or 6 months to complete that. 144 days from Monday to Thursday, Friday yung motion day nila. Tapos yung session nila ng mga senador, umaga, pati hearings. Ang kagandahan lang ng time na yon, Ma'am Corina, yung January wala masyadong ginagawa. Kumbaga, di ba, kung uso na yung pickleball, pwede pa mag-pickleball yung mga senador, o tapos magse-session sila. But this time around, malapit na yung budget deliberations. So around August, September, papalo yan. Pangalawa, andyan yung mga committee hearings na mabigat. Paano kung itong si Alan Peter Cayetano, alam mo naman, mahirap minsan interviewin yan. Kahit alam mo naman si Peter, nagde-deny kung magkaminsan, 3 beses pa. So paano kung mag-focus din sila sa ibang issue, yung flood control. So kainin yung oras nila na yon. Tapos yung articles of impeachment, 4. Nung time ni Corona, 3 lang, magkakaugnay pa. So it's a lot easier to present in court. Paano ito? Ang magiging problema nito, Ma'am Corina, paano kung umabot next year? So mag-iiba na yung implikasyon niyan. Bakit po mag-iibang implikasyon pagka tumawid pa ng 2027?
Well, syempre si Presidente, nawawala na yung kapangyarihan niya. He's beginning to be a lame duck president, particularly at the tail end of his term. Alam mo, kahit gaano ka kakapopular, nagiging lame duck ka talaga. Remember si Duterte, mayabang si former President Duterte noon, mataas ang trust and approval rating niya, kala niya kaya niya lahat. Pasinin mo during the tail end of his term, naging lame duck siya. Pati yung mga polisiya niya na matapang siya noon, hindi ba, unti-unti niyang binago, nakinig siya sa tao. So ganun talaga, mawawalan ka ng grip doon sa kapangyarihan. Because, tapos pangalawa niyan, election na. Siyempre, ang focus ng mga senador, election. Kung magre-election sila, titignan nila yung pulso ng masa. Kaya nga, at the end of the day, I think, unless the pieces of evidence are really so overwhelming, it becomes a numbers game talaga. Talagang maggagapangan sila niyan, hindi ba? Maraming horse trading. Kailangan maglipatan sila, magligawan sila, among others, para makuha yung bilang. So what do you think is going on in the background? Sa likod po ng telon ng teleseryeng ito. Ano po ang nangyayari? Kasi naniniwala po kayo doon sa mga senaryo na gusto sana daw ni dating SP Cheese na maging Senate President ulit and that was a deal breaker. Well, posible, no? Although maraming nagtaas ang kilay, kasi alam mo naman. Kilay diba? talaga kilay. Diba? Pero syempre, no, it's really a possibility kasi maraming horse trading na magaganap eh. Sabi ko nga, sana si Senator Gatchalian na lang para siguradong win. Alam ko, corny na joke yan. But the point is, ma'am, dapat maintindihan natin, there's really a lot of horse trading going on. Halimbawa, wag naman magagalit yung mga senador na sangkot halimbawa sa flood control controversy. Siyempre, nasa top na ng list na yan si Chis Escudero, tapos si Villanueva, tapos siyempre nasa bottom si Estrada. Silang tatlo may mga pending cases sila. Hindi ba? Tapos may dalawa pang senador na allegedly kasama sa computer ni Bryce Hernandez na supposedly sangkot din dapat sa flood control controversy. Hindi ko mabanggitin yung pangalan, baka maging live. Sasabihin ko nga sana sino Wag na po, mahirap mamaya, alam niyo naman po, mamaya mawalan ako ng lisensya, mahirap Okay. na. Pero may dalawang taong nakalagay daw yung pangalan dyan. So, pwede nilang gamitin na issue yan on the part of the government. Siyempre, if they want to wield influence, pwede nilang sabihin doon kay Cheese, kay Villanueva Jinggoy, o teka, pwede kayo lumipat sa kabila. Yung kaso ninyo, medyo i-delay muna natin. Which is actually happening kasi kita may nangyari kay Bong Revilla, meron na sila, wala pa. At allegedly, nangyari na yan, di ba, during the time, few months ago, si Loren Legarda, originally she had 14 senators with her so that she could be the Senate President. So allegedly, di ba, tumawag daw si Executive Secretary sa mga senador. Si Jinggoy was actually forced to withdraw his support precisely because there was a promise daw na yung kaso niya ay hindi gagalawin. Sa panig naman ng dalawang nakalista doon sa computer na nasa minorya ngayon, o di pwede rin gamitin ngayon ng majority, hindi na namin gagalawin yan. So that's part of horse trading. Pangalawa, yung mga nangangarap na maging Senate President, syempre gusto pa rin ni Cheese yan. Siya, lalo naman si Loren. I think si Loren, nung araw pa hanggang ngayon, pinangarap niya na yan. Malamang napapanaginipan niya pa kung magkaminsan, na-imagine niya. Di syempre, she could also be part of some horse trading or some negotiations. So, meaning, the initiation of the horse trading emanates from Malacanang. Di ba sila lang ang may kapangyarihan para sabihin, ituloy ang kaso. O kaya, wag mo na tayong kumilos dyan. Syempre naman, ma'am, biro mo mula pa nung umpisa hanggang ngayon, ang dami na nilang ginawa. Ngayon pa ba sila hihinto? Hindi ba? Syempre, pagpapatuloy nila ito. And definitely, with all the things that have happened, talagang all out na ang Malacanang dito. Let's face it, hindi ba? Kasi let's call a spade a spade. Isipin mo nga naman, pag itong si Sara Duterte hindi ma-disqualify, tumakbo, manalo, siyempre kinakabahan din sila. Ang problema sa politika, pansinin mo, mula noong maupo si GMA and from a historical standpoint, nauso yung gantihan, kaya ngayon justice selective, di ba? Pagkakaaway ka, iipitin ka. Di siyempre, kinakabahan din itong administrasyon. Alam mo naman si Sara, simpleng bagay nga, di ba? Hindi ko nga siya gino-joke kasi nananapak, di ba? So, diba? So isipin mo na lang kung mananalo siya bilang presidente, how would she handle all these criticisms
that are, or even attacks, as she would call them, levied against her. Baka gumanti nga naman din siya talaga. So all out na talaga sila. Wala silang choice eh. But what are the latest surveys, Willard? Hindi ba meron nagbulong sa akin na Attorney Ed na naungusan na daw si Parang kumbaga, VP Sara. pagka head-to-head, no, Raffy Tulfo versus Sara Duterte and Lenny versus Sara, dikit ang laban. Or Oo, in the case of Tulfo, kumbaga, within the margin of error, Oo. halos tie. So do you think, Attorney Ed, that her numbers will continue to be eroded, if not dwindle, upon presentation of evidence, regardless of what the senators say or think? Well, definitely may epekto yung mangyayari dito sa impeachment kung hindi man siya ma-convict. Pero ika nga, we could present overwhelming pieces of evidence that would actually hurt her chances. However, ito yung problema. Si Sara Duterte, may solid base eh. Hindi siya preference. Hindi ba? Kasi naalala mo si Binay, preference siya noong 2016 eh. Ibig sabihin, gusto nila siya, pero medyo ambivalent pa rin yung tao sa kanya. Nung siniraan siya, within a short period of time, umayaw na agad sa kanya, hindi ba? Si Sara, hindi eh. Yung 30 to 34% niya remain solid. Ito yung mga tao na na-brainwash na into believing that every evidence that you would present against her is fabricated or manufactured. Di ba? Kumbaga, sasama na talaga sila sa kanya kahit ano man yung mangyari. But 30 to 34% is not really big solid number kung ang kalaban niya halimbawa isa lang din. Kaya nga I think for the other camp to win, they should just field one candidate. Kasi although multi-party system tayo, kailangan nilang magsakripisyo kasi pag lahat sila nangarap, mahirap talo niyo into 30-34. Ngayon ano yung epekto ng impeachment? Kasi for Sara, para maging shoe-in siya, sabi sa study, kailangan niya lang siguro ng mga 12 to 17% pa. Ibig sabihin, sigurado na siya. But how can she actually pull those numbers if, for example, her reputation is so ruined or tarnished that the undecided ones or people who may gravitate towards her but are not sure about it, anong mararamdaman nila? Hindi sila maliligawan ni Vice President. So ang daming pwedeng mangyari talaga. Kaya ang critical, paano nila ma-handle itong impeachment na ito. Tapos, Corina, Attorney Ed, may mga poporma pa dyan sa mga senator judge na mga nag-aambisyon maging running mate ni VP Sara sa 2028, ano? Tama. Posible talaga, hindi ba? Siyempre, lahat naman nangangarap, hindi ba? At hindi rin naman masamang mangarap. Kaya lang iba, wala din kasing self-awareness, di ba? May mga nangangarap dyan, alam mo na din naman talo kahit gastusan mo. But definitely, it's a possibility. Or Robin Padilla, for example, nag-iwan na siya ng himig. Remember yung asawa niya ni interview, sabi niya, this time around, ayaw niya na huminto si Robin kasi ipagpatuloy yung laban, ano? Susuportahan niya rin yung asawa niya. So I would not discount the possibility that this guy would seek the vice presidency, among others. Wow, okay. But ito pong so the presentation of the evidence have to also be theatrical. Kasi ang kinukumbinsi po natin dito is the public eh. Oo. It's the only hope. Oo. Because if you count on the senators, medyo delikado tayo dyan. Kumbaga, feeling ko ibang-iba yung ikikilos nila kapag halimbawa closed door yung trial. Oo. Tapos na agad yan. Oo nga. Pero kayo po ba'y kumbinsido, Attorney Ed, na malakas ang ebidensya? Well, actually kasi hindi ko masabing malakas siya per se. Precisely because yung nakita ko sa Justice Committee, ika nga ay controlled pieces of evidence when they were presented. Pangalawa, hindi talaga sila na-cross-examine. Pangatlo, may mga ibang ebidensya na hindi na-i-present para makumpleto. So halimbawa, let's talk about yung confidential funds, hindi ba? O yung mga graft charges against her. Ang na-i-present lang naman talaga so far yung testimony halimbawa ni Senator Trillanes, which is basically hearsay kasi wala naman siya personal knowledge. Prinisent halimbawa yung representative sa AMLAC. Ang problema lang doon, pinakita lang yung cash inflows and outflows but it does not really explain to us kung magkano yung net worth niya. Like ako lang as a lawyer, ang dami pumapasok na pera sa akin pero marami ring lumalabas kasi marami akong pangangailangan. So, pero pag tinignan mo yung sa AMLAC, nire-report yun, parang ang dami-dami ko ng pera. Hindi mo mahalata na ngayon actually nangungutang ako, baka nga kayo pwede nyo ako pautangin. So that's exactly the point, kulang yung ebidensya na nailabas nila. I think the prosecution really has to work double time presenting all the vital witnesses that would actually tie loose ends. Yun yung hindi nila na-present sa Justice Committee. Pero understandable yun kasi probable cause lang naman yun, nasa plenaryo. So kaya hindi ko pa masabi kung malakas or hindi kasi hindi ko pa nakikita yung i-present nila. Pangalawa, hindi ko pa rin nakikita yung i-present ni Sara Duterte. So di ba, ano ba yung paliwanag
pinaliwanag niya. Pangatlo, dahil full-blown trial ito, at ako ay abogado, iba yung nangyayari pagka may direct testimony, tapos cross examination. Pero tama ka, Ma'am Corina, sa bandang huli, importante dito yung taong bayan, lalo pa may SOCMED. Naalala mo yung ginawa ni Ronnie Legarda, yung pag-iyak niya, no? Di ba? Nung hindi binuksan yung envelope. Talagang na bagabag ang taong bayan. Alam mo ba, may pag-aaral sa UP na ang mga Filipino raw reactionary tayo. Hindi natin alam masyado yung issue. Pero pag tayo, we become emotional, we are actually compelled to do something about it. So, yun ang mangyayari dyan, binabatay ng mga senador, ano magiging epekto dito sa taong bayan, lalo pat may SOCMED, everyone has an opinion. So talagang magdadrama sila, no? Kailangan i-workshop sila ni Mama Ogs, ni OG Diaz. Pero umiyak na si Senator Bato. Pero ang naalala pa rin ng tao yung pagtakbo niya sa hagdanan. So, napaka-kabaliktaran sa imahe niya no? Correct, oo. Attorney Ed, sa mga senator judges ngayon, sino yung maituturing ninyong mga swing votes pa for or against VP Sara? Well, yung swing votes dyan, yung may mga interest pa, no? At saka hindi naman talaga klaro yung kanilang goal. For example, yung mga DDS senators, obviously, they would vote for acquittal. Like si Robin Padilla, may nalalaman pa siyang he would be impartial. Siyempre, kalokohan niya, tingin mo ba, iboboto ba niya ng conviction si Sara Duterte? O on the other hand naman, si Rita Ontiveros definitely would vote for conviction. Ang mga swing votes dyan, yung palagi din namang swing votes, halimbawa yung Villar siblings. Alam mo naman yung Villar siblings, hindi mo mawari kung saan sila pupunta, palipat-lipat sila. Si JV could be a swing vote, ngayon nga independent siya. Si Zubiri, who allegedly sangkot din daw sa flood control controversy, hindi lamang napag-usapan. So pwede siyang mag-swing vote. Si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, na bagamat DDS naman si Jinggoy, or si Villanueva dahil may mga pending cases sila. Ito yung mga swing votes. Ito yung sinasabi ko na magkakaroon ng horse trading. Titingnan nila. Di ba? Si Chis Escudero, hindi pa nakulong yan. Baka hindi pa sanay. Buti pa si Jinggoy, kahit pa paano. Well, kaya ko na to. Di ba? So, yun yung problema. Maraming horse trading na mangyayari. So, yun yung mga abangan natin na swing votes. But at the end of the day, this is what ang pinaniniwalaan ko. Bibigyan nila yan ng semblance of legitimacy, of course. Hindi yan pwedeng gawing moro-moro. Ang mangyayari dyan, if the pieces of evidence are really overwhelming, siguro mahihiya ka naman na hindi ka magboto ng conviction, hindi ba? And you should, kasi magagalit din ng taong bayan kung malinaw naman yung ebidensya. Totoo, lahat yan. At magbabalik si Attorney Ed sa programa natin, sigurado yan pagka meron na namang development. Samantala, maraming salamat po sa inyong oras, political commentator and comedian, Attorney Ed Chico. Thank you po, sir. Thank you din po. Salamat. Alam mo kung humahanap tayo ng scriptwriter, ano? Di ba? Kung ang Billionaire Channel merong comedy show, pwedeng siya yung scriptwriter dyan. Oo, may sopa na tayo, meron Oo, tayong di mga ba? mesa. Oo nga. So, makikita natin kung ano ang mangyayari. Samantala, may nakita po akong survey na tinatanong, do you agree that bawasan ng sweldo ang mga senador na hindi nagpapapasok? Ano sabi? Eh wala pa nga, hindi pa. Tinatanong pa lang yung survey. Okay. So merong, hindi, sabi ko magre-research muna ako. You know why? Minsan, nakita ko si Senadora Legarda sa isang country club. Kasi nagsiswimming yung mga anak ko, nandun siya. Pero nagtatrabaho. I think, I'm not sure if it was a weekday or weekend, but she was working with parang NGO. At meron silang pinag-uusapan tungkol sa isang batas. So hindi naman porket ibig sabihin na ang isang senador o congressperson ay hindi pumasok, wala na siyang ginagawa para sa bayan. Oo. Tsaka yan din siguro, Corina, yung reason kung bakit hanggang Wednesday lang yung session days at mahaba yung break nila. Hindi para magbakasyon at mamasyal, kundi para umuwi sa mga constituents nila, magkonsulta Oo at nga, mag-aral. no? Oo nga, no? Anong batas pa ang kailangan ninyo? Paano pa ito makakatulong? Dapat mag-research pa sila. Hindi yung porke walang sesyon, wala lang trabaho, walang committee hearing, wala na, Hindi, pahinga ang na. nirereklamo kasi ng tao ngayon, hindi ba nga, dahil si Senator Bato nawala na 6 na buwan ba? So, medyo ano na yon, 'di ba? OA na yon dahil sabi mo nga Thursday to Sunday is free. Yes. Sarap maging senador, Oo, ano? kumbaga, pag estudyante ka, Oo. haba ng free cut mo. So, dapat prorated yun. Kasi ganun din ako sa mga tauhan ko. At magkano sweldo mo? O divided by 20. 20 days eh. Oo. 'Di ba? 5 days in a week.
prorate natin, per day ka ganito, ilang araw kang wala, gano'n ang Bawas. bawas. So, ano ba nakasulat sa batas? Di ba nagre-research ka kanina? Meron pala na bahagi ng Constitution, sinasabi na a majority of each house shall constitute a quorum to do business. But a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties as such house may provide. So they make the rules. They may compel pala. They yung may compel if attendance. they don't Oo. have a quorum. Yes. Oo. Kaya may kondisyon, kaya lang kasi may quorum eh. May quorum kaya kasi. parang wala lang, mawalan sila ng isang miyembro, hindi nila masyadong pinapansin na. Ganun ba yun? Hindi ba sa klase, nagpapakita tayo ng doctor certificate Oo. or medical slip? Excuse letter. Oo, hindi ba excuse letter? Oo. Alam mo, marami talagang mga rules na sinasabi nga nila, even for security, even for the sergeant at arms. Maraming rules ang kailangang repasuhin pag-aralan ng Senado. OMG, with all this going on, good luck to us. So kung a-absent si Senator Bato, pwede niyang i-attach sa excuse letter yung ICC warrant. Yung ICC warrant talaga. Ayaw nga niyang kilalanin, Ayaw no? niya tingnan. Oo.